Hello everyone. Okay, and it's just a started moment of my day. I just want to share with you my experiences regarding regarding what? Love? Ganun. Ano? Wala, parang lang tanga na in love sa isang taong hindi ko naman masasabi na ano tawag dito ano bang matatawag mo dun? Basta parang ano lang kasi I have been hindi ko naman masabing relationship. I have a close friend way back siguro mga ano na less than 2 decades na, as in close lang, pero ayoko namang mag-label ng isang relationship na hindi pwede kasi nga ang situation is bakla nga, diba? So, hindi mo talaga maaangkin ng isang lalaki. Jowa ko yun sa akin na it's only my opinion. So yun yung close friend ko yun, kasi close talaga kami, pero hindi kami may limit. Ayoko naman umabot sa ganun ginagawa ng relationship ng isang babae at isang lalaki. Ayoko na yung may mga intimate ano na, hindi, ayoko, nililimit ko yung sarili ko sa ganung bagay kasi I have a feeling of guilt. Kasi parang takot ako sa ganun. So yun ganun. Tapos after that mga ibang close din naman ako, pero hindi ganun paano. Tapos ito may dumating recently lang, parang naano talaga ako, parang nalabat first sight. parang pinukaw niya yung puso ko na hindi ko na talaga naramdaman ng ganito eh. So dumating siya nito January lang. Actually parang ano lang, biglaan lang ganun. Tapos ano ba ito? nakakainis lang. So dumating kasi siya ng January 24. Actually January 24 magpapagupit siya, pero actually pang 3 times na niyang punta dito sa salon. Pero yung first and second time niyang punta, fully book ako kasi hindi siya nakapagpagupit. So yung third time niya pumunta dito, naabutan niya akong free time ko. Kaya yun, pipitan ko siya. Tapos chika-chika, biro-biroan. Minsan talaga pinukaw niya na sa tulog ang puso. Nainis ako. So ayun, nagkaroon agad siya ng bahagi sa aking puso. Bakla na. So ayun, smooth habang tumatakbo yung mga araw, weeks,
So may mga bagay siyang hindi sinasabi. Siguro bakla, investigador. Investigation friend sa mga friends niya. Kung nandito lang along our barangays. Kasi tagal ko siya hindi nakita eh. Kasi pinapagpinas sa akin bata pa. Tapos nung nagti-teenager siya nawala. Tapos yung bumalik nga siya, binata na. So iba na. Body build. Skin tone. Parang doon, ganda. Ano, parang doon ako na-attract. Skin tone, tsaka eyes. Hindi mo siya masyado kagapuhan, pero hindi mo maitatapon. Parang ganun. So, physically yun. Siya. Pero, ano siya? Feeling ko mabait. Mabait siya. So, may isa lang siyang hindi pinagtapat sa akin ng first day. And, yeah, first day pa lang, ganun. So, yun nga, nung nag-investigate ako, ayun, may isang tropa siya na nakapag-inform sa akin na isa na pala siyang batang ama. At mag-2 years old na yung anak niya. So, 70 years old, nakabuntis na siya. Pero, sabi niya, hindi naman daw silang sasama ng girl. Kasi yung girl sa parents niya. Pero ayoko namang yung pumasok sa relasyon. Yun lang. Yung feeling ko yun. Parang napamahal lang siya sa akin, pero hindi talaga ako nag-expect ng ganun. So, maganda naman pinapakita niya sa akin along those days na nag-uusap kami, pumunta siya dito sa akin. Yung ganun. So, may mga lang, may mga differences kasi pang bata pa kasi. May mga lang siya na hindi ko nagugustuhan. Pero pinagpapasensyahan ko nga kasi ganun. Yung talaga napamahal lang siya sa akin. Pero ayun, nung umabot na kami ng 1 month, doon ko na parang ayoko na. Sabi ko ayoko na, susuko ko na tong feelings ko, ayoko na. So ayun, nakapag-decide na ako. Times mabigat, pero kailangan kong gawin para na rin kakatahimik ko na rin kasi parang nagulong buhay ko nung dumating siya. Pakiramdam ko talaga yan. Parang ganun. Ang hirap, mabigat sa dibdib pa mga ganyan. Pero hindi na kami nakapag-usap. I feel nung nag-assume ako na anniversary. Nakakatawa. Nag-send po ako sa kanya ng video clip. Yun, nabating siya ng 1 month na tayo. Parang tanga. Nakakatawa lang ganun. So, yun. So, until now, hindi na kami nag-uusap kasi non-friend ko na siya sa Facebook. Ang gusto ko. Total, hindi na kami mag-usap. Wala talaga, hindi na. As of now, February 26, pag-usap. So, ayan. Sana hindi na siya pumunta dito. Ayan na. It's a final decision. So, kung pumunta man siya, okay lang. Mag-uusap kami. That's it. Usapang puso. Ayoko na siguro. Kasi I have my priorities in life. Kailangan kong mag-focus doon sa priority para sa ikabubuti ko. Hey guys, salamat sa pakikinig. Just sharing my
May love experience. Nakaloka. Hindi ba? It's unusual. Wala lang. Bye-bye.